Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nawa lahat tayo ay patuloy na nasa ating tahanan kasama yung mga mahal natin sa buhay. Maybe this is the first time that you will see our video for today, yung preaching natin for today. And we do believe that it is the Lord still who permitted this time para po sa atin. At patuloy na ibahagi po natin yung ating online Bible study for tonight sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na po yung hindi natin kasama physically, pwede nating i-share yung ating online Bible study sa kanila through our social media accounts by sharing yung video na to sa kanila. And you could also like yung ating mga videos para po mas marami pa pong maabot yung ating gawain. So, kamusta po yung bawat isa? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At patuloy po natin na hihanda yung ating puso't isipan sa patuloy na pag-aaral, pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, and to prepare us for our message for tonight. Natawagan ko po si Pastor Rene to start us with an opening prayer. Isang mapagpalang gabi po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba at patuloy ka namin, Panginoong itinataas sa aming mga buhay. Ama, salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa mga nakalipas na araw na kami, Panginoon, ay inyong sinamahan, ginabayan at patuloy na pinagpapala po, Panginoon, ang aming buhay. Naranasan po namin ang mabuting kalusugan, ang matagumpay na pagtatrabaho sa kanya-kanya naming mga gawain. Salamat po sa katalinuhan at sa kasipagan sa bawat katyagaan at kahinahunan na aming nagagawa upang, Panginoon, ang bawat task po namin sa aming mga trabaho ay matapos po namin sa buong maghapon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami, Panginoon, ay mag-aaral at magbubulay ng iyong salita. Ito ay isang malaking pagpapala at privilege, Panginoon, na mapagbulayan po namin ang iyong mga salita upang, Panginoon, magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, Lord, sa gabing ito, Lord, ihanda niyo po ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan sa pagtanggap ng biyaya ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso at kaisipan, Panginoon. Maging, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin, pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ay buhos niyo po ang makalangit na katalinuhan, pangunahan po ng iyong makapangyarihang banal na espiritu. Ang salita mo lang ang siyang patuloy na maibahagi, maihayag, at ang pangalan mo ang siyang patuloy na maitaas at mabigyan ng kapurihan kalulahatian. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Amen. So nawahanda na po tayo sa salita ng Panginoon that will give us not just information but also transformation in our lives. So tinatawagan ko po si Brother Michael for the word. Salamat po, Pastor Marv, sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin na nakatutok at nakikinig sa gawain ng Panginoon ngayong gabi. Isang kagalakan po sa bawat isa, maging sa akin, na sa gabing ito ay pribilehiyo para tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Hinihiling ko po kung kayo po yung may mga Biblia or cellphone, online Bible apps, inyo pong buksan ito sa aklat ng James chapter 4. Mag-start po tayo sa verses 6 up to 17. Sige po.
James 4, verse 6 to 17. Verse 6, "But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness." Verse 10 po, "Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of another. Brethren, he that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth of the law. But if thou judge the law, thou art not of doer of the law, but a judge. There is one lawgiver, who is able to save and to destroy. Who art thou that judgest another? Go to now, ye that say, Today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas you know not that shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this or that. But now ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil." Verse 17 po, "Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayong gabi po ay ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon, at meron po tayong title na pinangalanan, The Grace unto the Humble. Ang biyaya sa mga taong mapagkumbaba. Ayan po. Isang kagalakan po sa bawat isa na tayo po ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Lalong-lalo na po na ang ating Panginoon ay nagagalak po sa tuwing ang kanyang mga anak ay nakikita niyang sumusunod at naglilingkod sa kanya. At higit po sa lahat, ang mga anak niyang nagpapakumbaba. Sabi po sa verse 6, kung inyo pong naaalala, sabi po dito, "Resisteth the proud and giveth grace to the humble." Ayan po. Minsan po sa buhay natin na tayo po ay nung hindi pa mananampalataya, or may mga nakikita po tayong pamilya or kapwa natin, mga malalapit sa buhay, mga kaibigan, ayan, alam ko po na tayo ay nakaranas na o nakakilala na ng mga taong parang may mga kaya sa buhay o yung may mga narating sa buhay. Ayan po, minsan ang mga taong wala pong pananampalataya ay kung minsan iniisip nila na ang mga bagay na ito ay nagawa nila dahil sa kanilang mga sarili. Kasi hindi po ba bilang isang tao, sa pananaw ng isang tao at hindi sa Kristiyano, ang pinaghirapan po ng tao ay normal pong ipagmalaki sa kapwa niya tao. Minsan ang pagmamalaki po na yon ay parang nahahaluan na ng hindi kaaya-aya or hindi magandang bagay sa mata ng ating Panginoon. Dahil alam po natin ang pagmamataas or pagmagmamalabis ay hindi po kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Hindi po ba? Dahil ang mga taong nagmamataas po ay ang siyang binababa. Ayan po, ay ang siyang tinatanggihan. The proud, resisted the proud, and give it grace to the humble. Kaya po tayo bilang isang mananampalatayang lingkod ng Panginoon, isa pong pribilehiyo sa atin na tayo po ay maging mapagkumbaba dahil tayo ay sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, ang mga taong mayayaman ay sila pa yung mahihirapan na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi dahil po sa kanilang kayamanan, nahirap po silang
iwan dito sa mundo. Pero alam naman po natin na mga bagay na ito ay hindi natin pwedeng dalhin sa kabila. Dahil kung ano ang nasa mundo ay may iwan sa mundo. Hindi po ba tayo ay may katawan? At nung tayo ay nung si Lord ay kini-create niya pa ang tao noon, si Adam, tatlong bagay po ang kanyang ginawa. Ang tatlong bagay po ang consisting ng tao. The spirit, the soul, and the body. At yung body ay galing sa alabok. Galing sa mundong to. Ayan. At kung ano yung galing po sa mundong to, ay siyang may iwan sa mundong ito. So meaning po, wala po talaga tayong may dadala sa kabila. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa kung anong meron tayo. Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Sabi po sa 1 Peter 5, verses 5 to 6. 1 Peter 5. Sabi po, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Binanggit na naman po dito yon, that the Lord is resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Hindi po ba tayong mga mapagkumbaba? Ayan. Ano na po natin yan? Panghawakan na po natin yan. Isabuhay po natin na tayo ay maging mapagkumbaba. Dahil tayo ay mga anak ng Panginoon. Hindi po ba meron pong biyaya sa pagiging mapagkumbaba natin sa Panginoon? Sabi niya pa, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ayan. Ipagpakumbaba po natin ang mga sarili natin sa harap ng Panginoon. And in due time, He will exalt you. Bakit po kaya hindi niya sinabing na ngayon na, and now He will exalt you? Bakit di po kaya sinabi niyang now, kundi sinabi niya in due time? Kasi po, lagi pong may proseso ang mga bagay na atin pong tatanggapin. Hindi po yun basta instant na. Hindi po ganoon ng Panginoon. Lagi pong merong proseso. Kasi, kumbaga sa pagsubok ng buhay, nasa proseso din po tayo kung paano tayo lalago. Hindi po natin pwedeng tanggapin ang isang bagay na wala po tayo pinagdadaanan pa. Hindi po tayo mag-shortcut sa isang bagay hanggat di natin pinagdadaanan yung dapat na mauna pa. Kumbaga sa hagdan po, kailangan niya po munang apakan yung kasunod bago po yung susunod pa. Kumbaga po, it takes time and one step at a time. Ayan po, dahil kung pipilitin po natin na makuha natin ng isang bagay, baka po tayo ay mawala. O di po kaya masyak tayo kasi hindi pa tayo handa. Ayan po. Kaya inihahanda po tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat na tatanggapin natin in due time. Lagi pong may proseso ang lahat ng bagay. Huwag po nating madaliin dahil lahat po ng minamadali ay hindi po nagtatagal. Dahil gaya po ng sinabi sa Luke 14 verse 11, ang sabi po dito, for whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Sino po ang nagsabi nun? Malinaw na malinaw po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay mga anak niya, normal po na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi po ba? Dahil kung sino man po sa atin ang magiging mapagmataas sa harap ng Panginoon, kahit kanino man po, dahil wala naman po tayong maipagmamalaki. Dahil lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa ating Panginoon. At hindi po ba isang kagalakan sa bawat isa na ang ating Panginoon pa ang siyang magtataas sa atin at hindi po ang ating mga sarili o kung sino pa man sa mundong ito. Dahil mas pipiliin ko pa po na ang Panginoon ang siyang magtaas sa akin kumpara sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi po ba? Mas maganda po sa Panginoon tayo magkaroon ng reward, hindi sa mga taong nakapalibot sa atin. Dahil hindi naman po tayo sa tao nakabase. Hindi naman po kasi tayo para sa tao na bubuhay. Kundi
sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi po ba? Isa pong kagalahan na meron tayong pinanghahawakan ng mga salita ng ating Panginoon. Dahil, ang sabi niya po, ang biyaya na nagmumula sa Kanya ay merong matatanggap para sa mga taong mapagkumbaba. 3 bagay po ang makikita natin sa pag-aaral ngayong gabi. Nawa po ay handa po kayo natanggapin ang mga salitang ito. Sabi po sa verse 7, same book po ng James, chapter 4. Sabi po sa verse 7 ng James chapter 4, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, ang pagiging mapagpakumbaba po kasi, kailangan nyo po munang nagsusurrender sa Panginoon. It is submitting ourselves to our God. Bakit po kaya? Kasi hindi tayo pwedeng maging mapagkumbaba kung tayo ang nasusunod sa ating buhay. Bakit po kaya ganun? Kaya nga po tayo ay naging pagkumbaba sa Panginoon kasi ang Panginoon ang siyang nasusunod sa buhay natin. Dahil sinasabi po sa Luke chapter 22 verse 42, ayan, kung hindi po ako nagkakamali, verse 42 po yon. Sabi po rito, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Si Jesus po ang nagsasabi dito na in this time na ang Panginoon ay mararanasan niya ang Kalbaryo at Calvary. Pero anong sinabi ng Panginoon dito? Ayaw niya sanang maranasan. Sabi niya po, if thou be willing, remove this cup from me. But ito po yung magandang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nevertheless, not my will, but thine. Hindi po ba? Ang Panginoong Hesukristo ay nagpasakop sa Panginoon, sa ating Panginoong Ama, na hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Hindi po ba yun ay humbleness and submitting to our God? Tayo sa buhay natin, minsan napakahirap talagang mag-submit sa isang bagay, lalo na kung tao, yung parang mas mataas ako sa'yo, yung ganon. Yung parang ayaw mong nasusunod sila sa buhay mo. Gusto mo, buhay ko to, ako masusunod. Hindi po ba minsan na dumating tayo sa puntong to? Na akala natin, alam natin ang mga bagay na mas makabubuti sa atin kasi tayo to. Pero hindi natin alam na mas alam pala nila kasi mas naranasan nila yon kumpara sa atin. Sa pagsubok ng buhay, sa mga problema na ating dinaranasan, hindi masamang mag-take ng advice, hindi masamang kumuha ng mga paalala mula sa mga taong nakaranas na. Lalong-lalo na sa mga taong mananampalataya naman. Hindi masama yon. Huwag natin i-take yun as parang nagbebelo tayo at sila ang nakatataas. Hindi. Tandaan po natin, ang ating mga kapwa mananampalataya o ating mga kapatiran sa Panginoon, kung totoo po silang mayroon tayo pakialam sa atin, natural meron po kasi kapatiran natin sila. Natural po na sila tayo ay a-advisean or sasamahan. Huwag po natin yun i-take as parang negative. I-take natin yun as positive kasi the Lord is always doing good sa buhay natin. Kasi ang ating Panginoon ay sumasagot din sa mga bagay at lalong-lalo na sa mga anak niya ginagamit para sa atin. Kaya po, huwag po natin hayaan na tayo ay masakop ng ating sariling pag-iisip na parang tayo ay na-under na at parang tayo ay walang kalayaan. Ang Panginoon ay pinalaya tayo 2,000 years ago sa ating kasalanan. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil sinabi po sa Proverbs 3 verses 5 to 7. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart, and lead not unto thine own understanding. And all thy ways acknowledge Him,
and He shall direct their paths. So, in submitting our Lord, there's always be acknowledging Him. Ayan. Lagi pong magka-partner yan. You acknowledge the Lord sa buhay mo. You acknowledge the Lord sa kung paano ka dapat mamuhay at hindi sa ayon sa iyong kalooban. At higit po sa lahat, pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon dahil wala po tayong iba pang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon. Mga problema, mga pangangailangan man yan, mga bagay na gumugulo sa atin, lahat ng po yan itaas natin sa Panginoon, hindi po ba? Kasi sabi niya po sa kanyang salita, di ba? Ang Panginoon ay malapit sa atin. Higit sa lahat sa mga taong basag ang mga puso. Hindi po ba? Kasi sa tuwing tayo po ay nasasaktan, tayo po ay emotionally inclined. At pag tayo po ay emotionally inclined, meron tayong nararanasan at nararamdaman na hindi maganda o di po kaya maganda. It's either positive or negative. Pero ang negative pong ating naranasan, dun po sa pinaka-moment na yon at ang Panginoon ay napakalapit sa atin. So huwag po nating iisipin yon na ang Panginoon ay malayo sa atin dahil feeling natin wala siyang ginagawa para sa atin sa pain na meron tayo. Hindi po totoo yon. Dahil ang pinakatotoo po, ang Panginoon ay malapit sa atin at gumagawa siya behind our understanding. Kasi hindi po natin maintindihan eh. Dahil we are bombarded by the situation or pain sa ating buhay. Part of submitting to our God ay obeying our God. Dahil sinabi po sa Acts 5. Acts chapter 5, verses 29. Sinasabi po dito ni Pedro, "Then Peter and the other apostles answered," isama po natin ang 28, "saying, did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us." Kasi po ay sila Pedro, sila Peter that time ay pinagbabawalan na i-share yung salita ng Panginoon. To evangelize. Sila po ay pinapersecute, binabawalan na i-share ang salita ng ating Panginoon. Pero ang sinabi po nila Peter sa mga taong ito po, "Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men." Ayan po. Kasi part po ng submitting sa ating Panginoon is obeying our God. Are we obeying our God? Sinusunod po ba natin siya? O paminsan-minsan po. Tayo po bilang isang mananampalataya o tao o nasa laman. Ayan. Minsan po tayo ay nagkakamali. Normal po na tayo ay magkamali. Normal po na tayo ay magkasala. Sinabi din naman po sa salita ng ating Panginoon, di ba po? If you say you have not seen, you are deceiving yourself. Ayan. Tayo po ay nagkakamali din. So sa ating pagkakamali, nawawag po nating isisito sa ating sarili na parang habang tayo ay nagkakamali, isinisisi natin to at pabigat ng pabigat, papatong ng papatong yung mga bagay na ating pinapasan. At sa pag ito ay mabigat na, ano lang mangyayari sa atin? Kaya we ought to obey God rather than men. At least nasasaktan man po tayo pero tayo po yung sumusunod sa Panginoon. Hindi po ba? Meron man po tayong pinagdadaanan na hindi maganda, sumusunod naman po tayo sa Panginoon. Because that is also part of it. Part po yun ng proseso. Kasi pagka meron tayong bagay na pinagdaraanan o trials, meron tayong purpose, merong dinedevelop ang Panginoon sa atin. So wag po nawa ito maging dahilan na hindi natin sundin ang ating Panginoon. Ayan. Nagkakamali po tayo pero wag po natin isipin to as a negative. Normal po ang magkamali. 'Di ba? Sabi naman po ng Panginoon that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. There's always a forgiveness. Pero dapat ang ating puso ay totoo sa ating itinataas sa Panginoon. Napakahalaga po ng heart. Napakahalaga po niyan. Dahil ang heart po ay napaka-deceitful, pero ang Panginoon naman po ay nananahan dyan. Kaya nga po dyan niya gustong manahan kasi nga po
yan po ang heart ay wicked. Masama po ang puso. Pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay natututo sa kanyang mga salita at mga aral. So we ought to obey God rather than men. Wag ang mga tao, wag yung kagustuhan nila, kundi yung kagustuhan ng ating Panginoon para sa atin. Kasi minsan po, 'di ba, may mga sinasabi-sabi sila at nadadala tayo ng mga ito. Hindi po ba? Kasi ginagatungan ng kaaway yung mga bagay na ating iniisip. So habang tayo yung accept sa mga sinasabi nila, mabuti man o masama, nag-i-impact yun sa atin. Kaya nga po, yung mga taong wala pong talagang solid relationship sa Panginoon o yung relationship na maratawag mong binago ng Panginoon ang buhay mo. Pag sila po ay walang ganun, napakadali po nilang maimpluwensyahan. Napakatotoo po niyan. Marami po tayong kakilalang ganun. Kaya nga, let us win them by sharing the Word of God. Hindi po ba? Higit po sa lahat sa ating mahal sa buhay, there's always a soul that needs to be saved. So, let us share the Word of God. And that is obeying our God. Hindi po ba? Pangalawang bagay po, hindi lang po ang part ng humbleness ang submitting sa ating Panginoon, kundi po ang verse 8 ng James. Balik po tayo sa James dahil andun po lahat ng ating points. James chapter 4 verse 8. Sabi niya po, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. And ang point number 2 natin is drawing nigh to our God. Ang lumapit sa ating Panginoon. Sinabi niya po dito ang double-minded. Hindi po ba ang tao ay madalas mag-isip-isip? Sa kung anong gusto niya, anong gusto niyang puntahan, anong gusto niyang kainin, hindi po siya makapili. Siguro yun po ang dahilan. Dahil noon pa man, double-minded na ang tao sa kung ano ang pupuntahan niya. Kung ang Diyos ba o yung mga pinaniniwalaan nila na akala nila mabuti para sa kanila. Sabi po sa Psalms 145 verses 18. Ang mga verses po lahat to para meron po tayong basis at hindi po tayo mapunta kung saan-saan. Psalms 145 verse 18. Sabi po rito, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. To all that call upon Him in truth. Malapit ang ating Panginoon sa mga taong tumatawag sa Kanya. Tumatawag po ba tayo sa Kanya? Gaano po kadalas ang pagtawag natin sa ating Panginoon? Tuwing po bang may kailangan tayo? O tuwing kinakailangan? Alin po doon? Sa dalawa. O hindi po naman kaya, lagi tayong tumatawag sa Panginoon. Kasi, ang pagtawag sa Panginoon ay ang pag-acknowledge natin na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Sa anumang bagay ng ating buhay. The Lord is near to them that call Him. Kung meron man tayong dapat ipagpasalamat, tumawag tayo sa Panginoon. Kung masaya tayo at nagagalak, tumawag tayo sa Panginoon. Kung tayo'y nahihirapan at nakakaranas ng kapighatian, tumawag tayo sa Panginoon mas lalo. Hindi po ba? Kasi ang ating Panginoon ay nariyan naman 24/7. Diba? Tayo lang po talaga ang hinihintay ng Panginoon. Sadyang matigas po ang ulo ng tao. Kasi po ito ay dahil tao tayo, nasa laman tayo, madali tayong impluwensyahan. So, minsan, ang mga priority natin, imbis na si Lord ang pinakauna, ang mundo ay ginugulo tayo. Kaya, sa mundo po ay napakaraming pwedeng i-offer sa atin. Guguluhin talaga tayo ng kaaway. Wala na po kasing power ang enemy over us.
hindi niya tayo pwedeng tayong mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoong Hesukristo, tayo tinubos na sa ating pagkakasala at nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa paniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Wala na pong power ang kaaway sa atin. Ang tanging niyang nagagawa sa ating mananampalataya ay guluhin tayo, ilituhin tayo, alisin tayo sa focus, alisin tayo sa tamang daan. Kasi gusto niya, ayaw ng kaaway na lumalapit tayo sa Panginoon. Hindi niyo po ba naranasan sa tuwing tayo i-acknowledge na ang Panginoon, magko-commit na tayo, Lord, gusto ko na maging on fire sa'yo. Doon mas lalong dumadami yung pagsubok. Doon mas lalong parang ang pangit ng sitwasyon ng buhay ko. Hindi po ba? Naranasan niyo na po ba yun? Dahil ayaw po ng kaaway na tayo ay lumalapit sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti po. Sa kabila ng ating naranasan na yun, wag po tayong susuko. Wag po tayong mag-waver sa ating pananampalataya. Sa panahon na tayo'y sinusubok ng kaaway, ginugulo tayo ng kaaway, mas lalo tayong maging mas on fire sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay kasama natin. Hindi po ba? Siya na rin po ang nagsabi at tumawag tayo sa Panginoon. Dahil sinasabi po sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verses 22 to 23. Dalawang verses lang po ito. Sabi niya po, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, napakahalaga po ng puso. Napakahalaga po ng puso sa Panginoon. Sa paglapit po sa Kanya, dapat ang puso natin ay totoo at puro na tayo tatawag sa Panginoon. Dahil, sabi po sa 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Ayan po. Ang Panginoon po natin ay nangako. Sa mga pangako niya, lahat po yun ay totoo. Ilang beses na po bang nangako ang tao sa atin? O yung mga taong malalapit sa atin, na akala natin totoo na sila, na akala natin yung mga sinasabi nilang mga pangako nila ay gagawin nila. Bibigyan ka ng ganito, pinangakuan ka ng ganyan, mahal ka daw niya, yung mga ganung bagay ba? Ayan po. Delikado po yung mga yan kung wala po, lalo-lalo na po kung wala po tayong pinangahawakan na salita ng Panginoon at lalong-lalo na po kung yung taong yun ay hindi po mananampalataya. Dahil po, ang taong wala pong relasyon sa Panginoon ay malapit po yan sa panggugulo ng kaaway. Kaya napakahalaga po na meron po tayong pinangahawakan sa salita ng Panginoon at higit sa lahat po, sinabi niya sa kanyang salita, He is faithful that promise. Matapat po ang nangako sa atin. Hindi po ito tao o politiko. Diyos po ang nangako sa atin. So, panghawakan natin ang pangakong yon na hindi niya tayo pababayaan, niiiwan at tatalikuran. At meron po siyang magandang plano para sa atin. At hindi niya po tayo pababayaan. Hindi nagkukulang po. Hindi po siya nagkukulang sa atin. Tayo po, madalas ang magkulang sa Panginoon. Ako po, personally, inaamin ko yun. Napakarami ko pagkukulang sa Panginoon. Napakabuti lang po talaga ng Panginoon at tayo'y kanyang inaring ganap bilang kanyang mga anak at minahal tayo. So let us draw nigh to God. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa kabila ng ating karumihan, tinanggap niya tayo. So sa kabila din ng ating mga nararanasan na hindi maganda, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil hindi po masama ang paglapit sa Panginoon. Bagkus meron po itong kalakip na biyaya. Sabi po sa Psalms 34. Psalms 34, ang verses po ay 18. Sinasabi po dito, Psalms 34 verse 18, the Lord is nigh unto them that are of broken heart. Ito na po ang sinasabi ko kanina. And saveth such as be of a contrite spirit. Sa tuwing po tayo ay
nanlalamig o di po kaya'y nanghihina ang ating pananampalataya, o tayo po ay parang ang hope natin o pag-asa natin parang palubog na dahil sa sitwasyon ng ating nararanasan. Yung parang feeling hopeless na po tayo, parang ang gulo. Sabay-sabay dumarating ang mga bagay na hindi mo inaasahan na darating. Sa ating pong mga mananampalataya, wag po tayong magulumihanan dito. Dahil tayo po ay may pagkakilala sa Panginoon, normal po na makaranas tayo nito. Pero hindi po tayo exemption sa bagay na to na tayo po ay manghihina. Manghihina po tayo. Dahil lalo na po kung hindi po tayo kumakain ng pagkain ng Espiritu natin. Ang salita ng ating Panginoon, manghihina at manghihina po tayo. Pero sa ating panghihinang yon, nawa po ay huwag tayong sumuko sa laban. Dahil po, meron tayong race na dapat ipanalo, di ba po? To win souls para sa ating Panginoon. Sa buhay, marami po tayong pinagdadaanan sa mga pagkakataon na gusto po nating makuha, makamtan, maisabuhay na, mabili na, maranasan na. Ayan. Kung meron po kayo ng mga bagay na yon, bakit po kaya hindi natin itaas yun sa Panginoon? At kapag naman po tayo ay na-break ang heart o nasaktan dahil sa pagtatry ng bagay na yon sa Panginoon, okay lang po yun. Kasi ang Panginoon, sabi niya, di ba? There's always a breaking. And sa breaking na yon ng ating heart, malapit siya sa atin. Baka nga po yun ang maging dahilan kung bakit tayo maging on fire pa sa Panginoon. Kasi nga po, sa bawat breaking na ating nararanasan, sa bawat sakit at pighati, doon po tayo mas lalo natututo. Dahil yun po kasi ang pagtuturo ng Panginoon, hindi po sa maganda at parang hayahay na buhay. Hindi po ganoon magturo ang Panginoon. Wala po tayong matututunan na maganda doon. Dahil kapag po tayo ay komportable sa buhay natin, isa lang po ang ibig sabihin nun. Wala na po tayong pangangailangan dahil komportable na po tayo. Pero dahil po tayo ay may pangangailangan pa, ang Panginoon ang siyang patuloy na nagpo-provide. Hindi lamang po sa financial, spiritual, kundi po pati na rin sa ating mga pinagdadaanan. Although sufferings and pains are also a blessing to sa Panginoon. Hindi po ba? Amen po ba yun? Biyaya din po ang mga yan. Dahil sa mga yan po, tayo ay tinuturuan ng Panginoon. So don't question God or anybody else sa mga bagay na ating nararanasan. Higit sa lahat kung ito ay suffering and pain. Dahil sabi ko nga po, there's always a purpose kung bakit inalaw ng Panginoon yan. Inalaw ng Panginoon, may purpose yan, panghawakan mo yan at huwag isisi sa iba. So, let us acknowledge God by doing it and drawing nigh to the Lord. Hindi po ba? Lumapit tayo sa Panginoon anytime na parang tayo ay feeling na parang nauubos na. Dahil pupunuin tayo ng Panginoon. Dahil sinabi niya po sa verse 15, and this is the last part ng James natin. Kung meron po tayo submitting to our God and drawing nigh to our God, meron din naman po tayong doing the will of our God. Dahil sinabi niya po sa salita niya, sa verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Ayan. We need to do, kinakailangan natin gawin ang kalooban ng Panginoon. And take note po, kalooban ng Panginoon. Hindi po kalooban niya, hindi po kalooban mo, o kalooban ng kahit sino pa man. Dahil po, pag ginawa mo ang kalooban mo, o ang kalooban niya, delikado ang pwedeng maging kahihinatnan po nun. Dahil ang kalooban ng bawat isa na hindi kalooban ng Panginoon para sa atin, ang ending po nun, kapahamakan. Dahil sinasabi po sa 1 Peter chapter 3, verse 17, sinabi po dito, for it is better if the will of God be so, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Paano po yon? Pababain po natin. Mas mabuti na po na tayo ay mag-suffer sa kalooban ng Panginoon o maghirap sa kalooban ng Panginoon kesa mag-suffer tayo
sa hindi naman magandang bagay. Hindi po ba? Dahil hindi lang naman po ang gawa ng kaaway ang nagpapahirap sa atin eh. Minsan nakakaranas din po tayo ng kapighatian talaga sa pagsunod sa Panginoon. Dahil nga po para po tayong metal na inilagay sa pugon para tayo ay i-shape. And para po tayong puno na pinuprune at napakasakit po ng pruning, mga kapatid, mga kapwa kapananampalataya. Napakasakit po nun ng process na yon. Minsan baka dahil tayo tao lang, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari yun. Pero napakasakit po. Hindi po madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil darating sa punto na kakwestiyonin natin yan. Taas po ang kamay na naisip yon. Totoo naman po kasi na dahil hindi po umaakma yung bagay na gusto mo, Lord, sumusunod naman ako, bakit ganun? Bakit ganito ang nangyayari sa akin, Lord? Naglilingkod naman ako sa'yo. Bakit ganito? Dahil hindi po nag-a-align yung gusto mo sa gusto ng Panginoon, may conflict. So, isipin mo parang may mali. Kapatid, mga minamahal, hindi po nagkakamali ang Panginoon. Kaya po nang sinabi niya sa mga salita niya. Because there is always a pain in doing the will of our God. Pero hindi po, tandaan natin, hindi po tayo ang masusunod sa buhay natin, kundi ang Diyos. Inalaw ng Panginoon na maranasan mo, masaktan ka, may purpose ka dyan. So pag may purpose ka, ibig sabihin, may bunga ka. Hindi po ba? May bunga yan. Laging may magandang bahagi ang bagay na pinaparanas sa atin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi po nagkakamali. Dahil sinabi niya po sa Psalms 143, verses 10, sinasabi niya po sa psalmist na ito na teach me to do thy will. For thou art my God, thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Ang psalmist po na ito ay gustong nagpapaturo sa Panginoon sa kung paano gawin ang kalooban niya. Excuse me po. Bakit hindi po natin gayahin ito? Dahil po tayo ay tao lang. Sa panahon na moment na hindi natin maintindihan, bakit hindi po tayo magpaturo sa Panginoon? Tayo ay lingkod niya, hindi po ba? Tayo ay nag-aaral ng salita niya, hindi po ba? So bakit hindi po natin hingiin ang pagtuturo niya kung paano gawin ang kalooban niya sa buhay natin? Tandaan niyo po, ang kalooban ng Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon na hindi po madali. There always a time na tayo ay magkakamali. Ayan, dahil minsan po ay malilito tayo kung ano ba yung tama at kung ano ba yung hindi. At kung minsan po makakagawa tayo ng bagay na akala natin kalooban niya pero hindi pala. Kaya napakahalaga po na we always examine ourselves. We always examine our heart sa Lord. Kasi po baka mali na po yung ginagawa natin. Baka po wala na po sa linya ng Panginoon ang mga bagay na ginagawa natin. Isipin po natin. Tignan po natin. Are we in the Lord? Are we in the Lord pa po ba? Ayan. Let us make sure na align tayo sa plano ng Panginoon para sa atin. Si Lord naman po ay i-reveal niya yan sa atin. Kasi ang Holy Spirit ang siyang magre-reveal sa atin through the Word of our God. So napakahalaga po na tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon at gagawin po natin ang salita ng Panginoon. Ilang mga verses na lang po ito
Sinasabi po sa John chapter 4. John chapter 4, verses 34. Sabi niya po dito, Jesus said unto them, si Jesus po ang nagsabi, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Ayan. Ang pagkain niya po, ang karne, ay to do the will of Him that sent me. Ilagay po natin sa buhay natin. In serving the Lord and doing the will of our God. What is our meat? Ano po ba yung nagda-drive out sa atin to do the will of our God? Ito po ba yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon? O ito po ba yung mga bagay na inaantay natin na ibigay niya? In waiting po, there's always a right time ang Panginoon dyan. So, sabi niya po sa salita niya, mapalad po yung mga tao naghihintay. So, kapag tayo po ay naghihintay, let us always also consider ourselves na mapalad din po tayo. Dahil tandaan po natin na binanggit natin kanina na ang nangako sa atin ay matapat. Gagawin niya ang mga bagay na sinabi niya sa atin. So, pag meron po tayong revelation sa Panginoon, kung sinagot niya yung panalangin natin na tayo maghintay, so wait, maghintay tayo. Huwag po nating madaliin ang isang bagay na sinabi ng Panginoon na tayo ay maghihintay. So, even the Lord Jesus is doing the will of the Father. Kasi, ang sinabi niya, ang meat ay to do the will of Him that sent me. And that is the Father. And that is also our God. So, wag po natin iset yung standard na tayo po ay gagawa lamang dahil meron po tayong inaasahan sa Panginoon. Iset po natin yung mind natin na tayo ay gumagawa kasi po yun ang kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon ay napakabuti para sa atin. Ilang mga verses na lang po. 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Sinasabi po dito sa salita ng ating Panginoon, And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, the things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Pinili po tayo ng Panginoon dahil meron po siyang plano at nakikitang maganda sa atin. That wala pong magmamalaki sa harapan niya. Kasi lahat po ng ginawa niya at pinili niya, tayong mga hindi qualified, na hindi karapat-dapat, siya po ang nag-qualify sa atin at nagpuno sa atin ng mga bagay na hindi natin dapat tinatamasa. Hindi naman po tayo ganun kagaling, pero dahil sa Panginoon, inalaw niya, binless niya, nagagawa natin yung mga bagay natin na hindi natin nagagawa noon. So mabuti pa rin ng Panginoon dahil sabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi niya po dito, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Andun pa rin po yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Sinasabi niya na kung tayo man ay lalapit, sinabi niya sa 2 Chronicles sa mga tao doon, na kung sila man ay lalapit at mananampalataya at magdarasal sa Panginoon at hanapin niya ang Panginoon, parte ng pagpapakumbaba, papakinggan sila ng Panginoon. Hindi po ba kaya, lalo tayong mga anak niya, na kung tayo ay lalapit sa Panginoon at tatawag sa Kanya. Sa ating last verse po, balik po tayo kay James. James chapter 4 verses 10. Sa 10 lang po tayo. Na part ng there's always a blessing. There's always a grace. May biyaya sa pagpapakumbaba. In submitting to our God, in drawing nigh to our God, and doing the will of our God, there's always this one, that humble yourselves
in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So yung mga bagay na ating ginagawa para sa Panginoon, nagpapakumbaba tayo, sinasabit natin ang sarili natin, lumalapit tayo sa Panginoon at ginagawa natin ang kalooban niya. All these things ay part ng humbleness. At hindi natin kailangan ipagmalaki to. Hindi natin kailangan na ang tao ang siyang magmalaki sa atin. Ang Panginoon ang siyang magtataas sa atin at magmamalaki sa atin. Dahil sabi niya po, hindi po ba, na sa kanyang salita, na wala po tayong dapat ipagmataas. Dahil lahat ng ito ay galing sa Kanya. So lahat ng ito ay i-offer natin sa Kanya. Lagi po natin tatandaan na ang pagpapakumbaba ay hindi po sign ng kahinaan. It is a sign of respect and obedience sa Panginoon. Sa isang gabi pong ito, nawa po ay naging pagkapala ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa, na let us acknowledge the Lord and always have a humble heart sa buhay natin. Ano man pong narating natin, ano man pong naranasan natin, ano man po ang mga bagay na naibigay natin sa bawat isa, let us offer lahat yan sa Panginoon and have a humble heart. Sandali po tayong yumuko at tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, tunay Panginoon na mabuti ka, Lord God. Pinupurot sinasamba po namin ng iyong banal at matamis na pangalan. Lord, salamat po sa salita mo, Panginoon, sa pagtuturo mo sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na mapagkumbaba, Lord God, na pusong ina-acknowledge ka, Lord God, na pusong nagsasambit na sa'yo, Lord God, pusong lumalapit at ginagawa ang iyong kalooban. Lord, marami kaming pagkukulang, Lord God. Itama niyo po kami at patawarin, Lord God. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Gawin namin ito na may pagpapakumbaba sa iyong harapan. And all these things we pray in the name of our loving Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, nawa lahat tayo ay patuloy na pinagpala ng Panginoon sa salita niya na ating napagbulayan sa gabing ito. Tunay na nawa na paalala sa atin at naituro sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod na ginamit niya ngayong gabi, for us to be able to be reminded that we're always looking for our Lord and Savior Jesus Christ, that He is the only reason why we are doing all of these things. Amen? At nawa po, lahat tayo ay patuloy na pinagpala sa salita ng Panginoon. Naging isang source pa po ito ng mas pagpapalalim pa ng ating pagkakilala at pagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Patuloy po natin ini-invite yung bawat isa to become part po ng ating gawain. You don't have to be perfect. It is the Lord who will give that perfection sa'yo. You don't have to be qualified, but the Lord will qualify you. And as we become part ng ministry, ang Panginoon po ang nagsasaayos ng ating buhay as He sanctify us, as He continually transform us into a new being. Amen? Kaya po patuloy po natin in-invite yung bawat isa. Always, meron po rin po tayo sa susunod na next week. We have our prayer meetings around 6:30 in the evening. Maging kabahagi po natin yung bawat isa. And if we are earlier, we can do it at an earlier time para po mas mahaba rin ang ating pagkakataon na manalangin at pagbulayan sa salita ng Panginoon. And you can join us here para maging fellowship din po natin, nating mga magkakapatid at sa pananampalataya, magkakapatid sa Panginoon. And also, we are always encouraging everyone, even on Thursday night, kagaya po nito, our online Bible studies, patuloy na maging kabahagi po kayo at makasama namin kayo dito, makadaupang palad, upang patuloy na makita po natin how God is working in our life, in our ministry. And also, sa darating nga po na weekends, our Saturday will be the practice for the choir. Kung kayo po ay patuloy na nagnanais sa inyong puso na maging kabahagi ng gawain, continually be part of that, and also for the preparation ng ating Sunday worship. At sa darating na linggo, patuloy po natin maging kabahagi yung bawat isa sa ating Sunday worship service.
patuloy po natin maging kabahagi. Maging yung mahal po ninyo sa buhay, pwede natin silang invite for them to be able to become part din po ng ating gawain dito po sa lugar ng Meligaya. It starts around 9:30 in the morning at patuloy natin maging kabahagi ang Panginoon. Patuloy po natin ibahagi ang salita ng Panginoon, ang kanyang ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay. So nawa po, naging isang pagpapala po sa atin ng gabing ito at sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Good night po sa lahat and to God be all the glory.